No, kasi nag-resign na siya, hindi na siya congressman. Wala na akong obligasyon o wala na akong tinatawag na interparliamentary courtesy doon sa lower house. Kasi hindi na siya member ng lower house. So yes, kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nga sa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Okay. So, Senator ayun, Ping, wala tibayan siyang mo pa yung lusot. loob mo, ha? Ano yun? Tibayan mo pa yung loob mo, ha? So yung next hearing, next week na po, no, Senator? Wala kayong hearing tahimik? Hindi. May hinihintay kasi akong bagong development na kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga, na makakatulong pa sa pagdinig ng... yun ang inintay ko, kaya hindi ako makapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Kaya wala tayong pigtatakban dito. Sana nga, Ngayon, Senator Speaker Ping. Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang interparliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hindi ito yung meron akong courtesy sa individual congressman. Hindi po ganun. Ngayon, kung yung individual congressman, dahil nabanggit ang pangalan, gusto niyang pumunta sa aming pagdinig, open naman Nangyayari na ito. Congressman na Toby Chanco, dating Congressman na Veloso, nung araw. Ayan na po mga kaibigan at mga kababayan, napanood po natin tong si Ping Lacson dito at napakinggan yung pahayag niya na itong si Saldico, kailangan na nating marinig yung kanilang salaysay at ikapapatawag na talaga dito sa Senate. Senator Ping, wag na po nating patagalin kung kailangan nating hilain at itulak sa rob ng eroplano itong si Saldico. Kalad ka rin yung ginawa nila dito sa ating dating mahal na Pangulo na si Duterte na ipinakulong dun sa ibang bansa. Gawin din po natin dito kay Saldico dahil hindi po barya-barya at simpleng kaso lang po itong hinaharap nila sila Tambalos dos. Ito po yung bilyo-bilyong ninakaw nila sa sambayan ng Pilipino, Senator Ping. Kailangan na namin ng mahagarang resolba para matapos na to at may balik na mga pera namin, Senator Ping. Nung chairman ako ng public order, nagpunta sila doon, gusto mag-manifest, okay, bigyan ko kayo yung first crack. Pag open pala ng hearing, kayo na magsalita. Pero hindi naman pwedeng, alam mo, out of courtesy to the institution, hindi sa individual congressmen that they represent, doon namin i-course yung invitation. Ang gusto kasi na ibang kasama namin doon, direktamente, imbitahin yung congressman. Kanya-kanyang pananaw. Ang pananaw ko sa interparliamentary courtesy, to sa parliament. Kasi interparliamentary nga Hindi ko alam, parang may naulinigan ako na magkakaroon ng pulong between sa liderato ng mababang kapulungan at ng Senado. Kasi hindi ko alam, itong nangyayari po na talagang lumalala po yung nakikita natin within the Senate. Merong mga combative po among you, no, na nagkakaroon po ng alingasngas ng away within the Congress and also between the upper and the lower house. So kung paano po mapipigilan na lalo pang lumala itong what we perceive to be talagang... Madam Ali, nagdadasal ka po ba? Ako nagdadasal. Magdasal na po tayo, umpisan na natin para madala dito sa Senado yung mga mandarambong na congressman. Ako rin, gusto ko rin makita yan para exciting yung pinapanood natin. Panibagong sa panlasa natin yung mga napapanood natin, yung mga kongresista na akala nila na hindi sila kayang ipatawag at hindi nila untouchable sila. Ayan mo, it will happen soon. Ayan po mga kababayan, yung mga project na
pinagmamalaki ng ating gobyerno. Nako, kung titignan po natin, tignan nga natin. Will only take 7 minutes to reach to Lanao del Norte. 100 kilometer. It's 8 billion project. It was already on September 27, 2024. Tapos na po ito. Ito mga kababayan. Arterial Road Bypass Plaridel Project Phase 2. Open. Ang lalaking pera mga kababayan. Between Burol, Balagtas, Masin, Rapal, Bulacan, 6 minutes to 24 will reduce travel time between Palapag, Samar Pacific Coastal Road. Tapos na po siya, 20. Wow. Naku, itong mga project na to, kung titignan mo, napakaganda talaga mga kababayan. No? Tignan mo, pang world class. Kala mo naman, totoo. Naku po, mga kababayan, pag pumunta po kayo dyan, tignan nyo yung mga quality, mga kababayan. Ang magandang gawin nila, mga kababayan, ito lang ang suggestion ko. Dapat mag-hire na lang ng foreign contractor. Yan, kumuha sa Japan at yun, sila ang mga, yung hindi sila makikialam sa mga contractor, private contractor foreign na yan. Hindi nila, ang gobyerno, hindi nila papakialaman yan, babayaran nila. Basta bayaran nila yung tamang usapan nila, yung kontrata. Yan, ang gagawin yan ng mga ibang lahi, yung mga Japanese na yan, kunwari. Tatapusin na nila yan at quality pa. Walang labis, walang kulang, mga kababayan. Yun dapat ang gawin nito. Akaso ang ginagawa ng bulok na gobyerno natin, nga paulit-ulit na lang natin sinasabi na nakaka-stress, mga kababayan. Inuuna muna nila yung kanilang mga sikmura na pinapalaki nila pa at yung mga luho, mga sasakyan, inuuna nila yung parang pansarili nila. Yan na po yan mga kababayan. Dapat talaga, para mawala na po yan, hindi na tayo nai-stress dyan. Dapat dyan talaga, ayaw man natin sa hindi. Dapat talaga, wala na tayong choice kung ayaw man natin dahil tayo, may tao din tayo, religyoso na naniniwala tayo na ang buhay ay isa galing sa Panginoon. Kung magkakaroon po ng ganyan, mga death penalty, wala mo mangyayaring korupsyon. Asenso tayo, gaganda yung buhay natin at tayong Pilipinas, asenso talaga tayo, pagmamalaki yung bansa natin, tayo mga Pilipino. At wala nang pupunta sa ibang bansa na magtatrabaho, nakikitrabaho, namamasukan, nalipusta, ganun sana ang mangyari dito sa Pilipinas, mga kababayan, di ba? Kimbang Development Cooperation Fund. This project would connect the city of Tangub in Misamis Occidental in the municipality of Tubod in Lanao del Norte, and it would benefit around 11,339 travelers per day. The project was inaugurated by the President, President Ferdinand Marcos, on September 27, 2024. Also, another completed project is the Arterial Road Bypass Plaridel Project Phase 3. This is a 22. Mga kababayan, skip na po natin kasi sinabi ko na nga kanina, itong mga project na yan, nakikita naman natin, no? Itong mga yan, no? Hindi po talaga pang world class, mga kababayan, pag pumunta kayo. Kaya nga, ang maganda talaga, yung sinabi ko nga, yung foreign contractor na lang ang kumuha dyan. Kasi yung pondo, yung budget ng government, na kunwari ganyan, bilyon-bilyon na yan, 3.5 billion, 5 billion, walang labis, walang kulang, igagamitin nila yan dyan sa mga project na yan, world class pa. Kaya ito nga, ayaw ng gobyerno, dito mapupunta sa DPWH sa kukuha, yung mga local contractor. Ngayon, syempre nakita nyo na nangyari, nakakatakot-takot ng mga mali-maleta na tone-toneladang pera ng taong bayan, binulsa nila ng toko, talaga nakakaya kayo. Naku po, kung mga kababayan, nakikita po natin yung itong mga ongoing projects ng ating mga gobyerno, napakalaking pera po yung DPWH ongoing projects nila, grabe no? Yan po yung mga project na yan. Yung green ongoing, ibig sabihin, mas marami pa yung mga ongoing, tapos pre-construction, ibig sabihin, wala, kukunti lang yung natatapos, grabe. Ito ongoing pa yung iba, yung mga sa ibang probinsya pa na uumpisahan pa na napakalaking pera po. Ito na, alam niyo kababayan, pera po na pinag-uusapan natin dito, yung pera natin. At mga kababayan, talagang sana, hindi daw nating hayaan na mapunta sa kanila yung mga pera natin. Dapat natin to. Isa batas nila na dito sa foreign contractor na lang yung gumawa para walang labis, walang kulang. Di na sila makakapangurakot. Asek Llanes. Doon po sa right-of-way, mga issues. Tanong po mga kababayan kasi natin, sir, bakit
gagawa tayo ng proyekto kung hindi pa natin sure at may haharang sa atin dun sa, for example, highway, di po ba? May masasagasaan tayo ng mga ari-arian, yung right of way issue. Di po ba dapat bago gawin yung proyekto, siguraduhin na okay na, wala na tayong issue sa right of way dahil may pambayad naman tayo. But how come nagiging issue ito at tumitigil ang proyekto because of the fact na sasabihin natin na may nagrereklamo? Di po ba dapat kausapin na o bayaran na yan kung sino may-ari? Despite the fact this is a government project, how do we consolidate this? We have the description of the challenges here, and it says that the budget that we're receiving are limited in terms of for payment of right of way, Mr. Chair, and there are other reasons that were enumerated here that I was not able to identify. It says here that limited right of way budget allocation, one reason, and corporate land ownership issues. We have deficiencies in claimant documentation, expropriation proceedings that takes time, opposition from affected lot owners so that we cannot come in to the area of the project, Mr. Chair, and pending permits, utility line obstructions, and resettlement of informal settlers. Those are the issues, Mr. Chair, that we encounter in. Kaya nga, Mr. Chair, Assistant Secretary Llanes, my question is, bago po natin gawin yung proyekto, di po ba gawin yung kalsada, what have you, bridge, di po ba, hindi po ba pwedeng siguraduhin natin na wala ng problema para tuloy-tuloy yung trabaho natin? Kasi mamaya baka daanan natin lupa na ito, magrereklamo yung may-ari, pagdating doon sa dulo, may problema na naman. Hindi po ba po pwede para dire-diretso yung, ito po nakikita ng problema ng mga kababayan ho natin na naantala yung project because of this right of way. Kasi nasabi ho ninyo kulang ang budget. Ang punto naman ho ng mga kababayan natin, dapat kinausap na muna natin, magkano bang gusto mo dyan? Ito lang pambayad namin. Hoy, ikaw, susunod na may-ari, dadaan kami dyan. Kailangan government project ito, priority project. Di po ba dapat kinakausap na po muna lahat yan para dire-diretso po? Kasi naantala po Mr. Chair, Assistant Secretary Llanes. Yes, sir. We strongly agree with what you mentioned, Mr. Chair, particularly for foreign assisted projects. That is actually the principle. In fact, these are the requirements of the foreign funding institutions, Mr. Chair, that you have to come up with the resettlement action plan, for example, and you have to compute everything and identify the payables before you proceed with the project, and that's a requirement, a matter of requirement. So all of this has to be taken care of and cleared first. But if we lack in enough funds to pay these affected. Anong lack of funds na sinasabi mo, Secretary? Anong lack of funds? And dami-dami nating pera dyan para dito nga pambayad dito sa mga yung may-ari dito sa mga lupa na katulad dito yung ginagawa dito sa Luzon, yung mga daan dito na bypass road, mga kababayan. Kukunti lang naman ang kukunin dun, mga ilang meters po yun sa gitna ng palayan. Paano pong walang budget? Mas mahal pa nga po dyan yung pagpapagawa Ang problema kasi mga kababayan, walang problema yung budget. Meron tayong budget niyan mga kababayan. Ang problema nga yung mga nasa gobyerno na natin ang problema, kinakatkong nila yung pera. Grabe, ang inuuna talaga muna, ang daming pera niyan, katulad niyan, kalahati lang ang kukunin dun sa may bukid. Gagawing daan lang para mas maiwasan yung traffic mga kababayan. Para maganda yung ating pagbibiyahe dito sa makakarating tayo, makaiwas traffic. Maliit lang na lot yun Paano walang pondo? May pondo tayo, may pondo nga panggawa, di ba? How much more yung pagbili? Problema talaga dyan, ang hirap nilang i-release na yan, yung mga pondo-pondo na yan, kasi yung mga buhaya dyan, nandyan yung mga buhaya nag-aabang sa totoo lang. Ang problema sa bansa natin, iniisip muna nila yung gobyerno pala natin, iniisip muna nila yung pangkapakanan nila bago yung taong bayan. Wala silang puso, iniisip lang yung sarili nila yung mga kababayan. Di po totoo yan yung mga sinasabi nitong
Secretary na to. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe ang ating mga video. At nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat ulit. News That Matters. God bless.